Narito ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. Truck sumalpok sa puno, 3 patay, 2 sugatan sa Iloilo. 3 tindahan na umano'y nagbebenta ng imported rice sa presyong local rice. Sinita ng Department of Agriculture. Brigada Eskwela 2026, umarangkada na. Libo-libong benepisyaryo ng tupad tutulong sa paglilinis sa higit 5,000 paaralan. Sa MBC TV correspondents, suntukan ng 2 minor de edad na uwi sa pananaksak, isa kritikal sa Mariveles, Bataan. Sa MBC TV Sports, PNVF sinuspinde ng FIVB dahil sa umunoy mga isyu sa pamamahala at paglabag sa Code of Ethics. At sa showbiz spotted, Pinoy singer na si Mati Hunyosa, 4th place sa Britain's Got Talent. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Nasawi ang 3 katao matapos ang pagsalpok ng kanilang sinasakyang truck sa isang puno sa Maasin, Iloilo. Ayon sa paunang investigasyon, umiwas ang truck sa motorsiklo kung kaya nagderetso ito hanggang sa mabunggo ito sa puno ng akasya. Una sa balita, si Jocelyn Maque. Patay ang 3 sakay ng truck matapos sumalpok sa puno ng akasya sa barangay Caigon, Maasin. Ayon kay Police Lieutenant Rena Dipatuan, officer in charge ng Maasin Municipal Police Station, 4 ang sakay ng truck na may kargang kawayan nang mangyari ang aksidente. Nakaupo kasama ng driver ang 72 anyos na owner ng truck habang nasa likod naman ang 2 helper. Namatay ang driver at may-ari ng truck dahil naipit matapos mayupi at mawasak ang truck. Tumila po naman ang isang helper na namatay. Base sa investigasyon, umiwas ang truck driver sa motorsiklo na na-sideswipe nito hanggang sa dumiretso sa puno ng akasya. Dinala sa ospital ang isa pang helper at ang driver ng motorsiklo. Mula sa Action Radio Iloilo, ito si Jocelyn Maque para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mahigpit na paalala ho sa mga motorista, maging maingat at disiplinado sa pagmamaneho. Patay ang isang motorcycle rider habang kritikal ang angkas nito matapos sumalpok sa isang bahay sa Southern Leyte na pinaniniwalaang nakainom, habang nasawi rin ang isa pang rider na walang helmet sa Pangasinan naman dahil naman sa mabilis nitong pagpapatakbo. Ang mga balita mula sa probinsya tinutukan ni Jimmy Angay-Angay at Freddy Fajardo. Patay ang isang 20 anyos na lalaki habang sugatan naman ang kaniyang angkas matapos masangkot sa isang self-accident na motorsiklo kanina madaling araw sa kabaan ng National Highway sa Barangay Union Buntok, Southern Leyte. Kilala ng PNP ang biktima si alias Dodong, residente ng Barangay Lunas, Tomas Opos, Southern Leyte. Sugatan naman ang kaniyang angkas na si alias Arang, 22 anyos, residente sa Barangay San Miguel, sa naturang bayan. Batay sa paunang investigasyon ng Buntok Municipal Police Station, pauwi na ang 2 mula sa isang whisper disco sa Barangay Talise na mangyari aksidente. Pinaniwalang nakainom ng alak ang driver at angkas. Pagdating sa kurbadang bahagi ng kalsada, nawalan umano ng kontrol ang driver dahil sa sobrang bilis ng papatakbo ng single motorsiklo. Dahil dito sumalpok ang motorsiklo sa isang bahay bago bumangga sa konkretong bakod. Agad na itinakbo ang 2 sa Sogo District Hospital, ngunit diniklara na dead on arrival ng attending physician ang driver at ang angkas naman ay critical sa hospital. Para sa MBC Network News, ito si R32 Jimmy Angay-Angay,
Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dead on arrival sa Lingayen District Hospital ang motorcycle rider na 44 anyos na lalaki may asawa, residente ng Lingayen, matapos itong magtamo ng malubhang sugat sa katawan dahil sa aksidente sa motorsiklo. Batay sa ulat ni Binmalay OIC Chief of Police Lieutenant Colonel Lister Saigo, naganap ang aksidente alas 3:20 ng madaling araw sa National Highway sa Barangay Malindong, Binmalay. Sa investigasyon, binabagtas ng biktima ang nasabing lansangan sa mabilis na patakbo niya sa kanyang motorsiklo at pagdating sa may pakurbadang bahagi ng daan, na-lose control ito sa manubela at sumadsad sa gutter dahilan ng aksidente. At dahil sa wala itong suot na helmet na puruhan ng ulo at mukha ng biktima na siya nitong ikinamatay. Mula sa Action Radio Pangasinan na para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo, Arisarte, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Muling nagsagawa ng inspeksyon sa mga palengke ang ilang opisyal ng Department of Agriculture o DA. Sa kanilang pag-iikot sa Quezon City, 3 tindahan ang nasita dahil sa inihinalang pagtitinda ng imported rice sa presyong lokal. Ang buong detalye ibabalita ni Val Gonzalez. Agad na padadalhan ng Department of Agriculture ng Notice of Violations ang 3 retailer ng bigas dito sa Muñoz Market. Ito ay kapag napatunayan ng DA na imported na bigas ang ibinebenta nila sa presyong 53 pesos kada kilo. Sa isinagawang inspeksyon ng DA at PNP sa Muñoz Market sa Quezon City, napansin ni Agriculture Undersecretary Constante Palabrica at ASEC Michael Garcia ang kahinahinalang bigas na imported pero higit sa itinakdang presyo. Giit ni Yusek Palabrica, tahasang paglabag ito sa umiiral na 50 peso price cap sa imported na bigas. Dahil dito'y kumuha ng sample ng bigas ang DA para isailalim sa rice testing sa tanggapan ng DA Bureau of Plant and Industry para mabatid ang origin ng bigas. Ito'y dahil sa ilalim ng inilabas na Executive Order No. 118 ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., mayroong parusang pagkakakulong ang sino mang lalabag dito. Ito'y tinalaga na dapat may price cap tayo, no? 50 pesos sa imported. At kapag ito ay na-violate, ay mayroong karampatang parusa tulad ng pagkakakulong ng 1 to 2 years. No? And at the same time, magkakaroon pa ng kaso ang mga nagtitinda ng over and above the price cap na 50. Kaya kami nandito. Ngayong araw ay lumabas at nagpunta ng iba't ibang mga palengke ang lahat ng mga matataas na opisyales ng DA para sa sabayang inspeksyon para alamin kung tumutupad ang mga retailer ng bigas sa umiiral na price cap. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ipinapasabina na ng National Bureau of Investigation o NBI ang 4 na individual sa gitna ng investigasyon nito sa pagtakas ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, kabilang dito sina suspended Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca at Pasay Police Chief Colonel Joselito De Sesto. Kasama rin ang tiyuhin ni Senator Robin Padilla na si Virgilio Carino at kanyang Deputy Chief of Staff na si Jean Robles. Sabi ni Matibag, pinasisipot sila sa tanggapan ng NBI sa Pasay City ngayong linggo. Bilang paghahanda sa Balik Eskwela, nagsimula na ngayong araw ang Brigada Eskwela para sa school year 2026-2027. Abala ang mga guro't magulang sa paglilinis ng paaralan kung saan naging katuwang din ang mga idineploy na tupad workers ng Department of Labor and Employment o DOLE. Naritong report ni Kyle Bulyas. Umarangkada na ang Brigada Eskwela para sa school year 2026-2027. Pinangunahan ng Department of Education ang kick-off ceremony ng programang may temang Bayanihan sa Paaralan, nagkakaisa para sa kaayusan at kaalaman sa Cabadbaran City sa Agusan del Norte.
Sa Padre Mariano Gomez Elementary School sa Santa Cruz, Manila, madaling araw pa lamang ay naghahanda na ang nasa halos 200 guro ng nasabing paaralan. Ayon sa kanilang school principal na si Ginoong Randy Emen, sapat naman ang bilang ng kanilang mga kaguruan para sa populasyon nilang higit 4,000 estudyante. Samantala, sa Apolinario Mabini Elementary School sa Quiapo, maraming magulang ang nakilahok sa unang araw ng Brigada Eskwela. Kasama rin sa tumulong sa paghahanda sa naturang paaralan ang mga kinatawan ng DZRH Operation Tulong. Bukod sa mga kaguroan, mga magulang at iba pang volunteer, nag-deploy din ang Department of Labor and Employment ng 240,000 mga tupad worker. Sa panayam ng DZRH News kay DOLE Secretary Francis Tolentino, bahagi ito ng kanilang hakbang hindi lamang para palakasin ang brigada, kundi para mapasigla rin ang lokal na ekonomiya. Sa panig naman ng Teachers Dignity Coalition, sinabi ng kanilang National Chairman na si Benjo Basas na malaki rin ang maitutulong sa brigada ng tupad workers. Aniyay, bagamat posibleng makaapekto ito sa volunteerismo ng iba pang stakeholder, makatutulong pa rin ang kanilang puwersa para mapabilis ang pagsasaayos at paghahanda sa mga paaralan. Pero dito po sa schools na natin, sigurado tayo no, na makakatulong po sila. Okay. Diba? Dahil marami pong mga trabaho, maglilinis ng mga classroom, no? Ipintura ng mga upuan, ng walls, no? So mga ganyan po. No? So sana na ma-maximize din natin. No? At tama po kayo dyan, no? Yung spirit ng volunteerism, no? Ay dapat uphold natin ito, no? Na hindi po, no? Na hindi po magiging parang tumutupad sila sa kanilang parang obligasyon lamang. No? Hindi dapat ito ay ipapakita natin. Ito ay pagtulong natin sa komunidad. Kasabay ng brigada, umarangkada na rin ang National Oplan Balik Eskwela, kung saan sa ilalim ng isang interagency task force, makakatuwang ng DepEd ang 16 na ahensya ng pamahalaan para matugunan ang lahat ng pangangailangan ng mga eskwelahan sa buong bansa. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Umiinda ang mga tindera ng school supplies sa kabila ng bagsak na presyuhan at nalalapit na pasukan. Sa pag-iikot ng DZRH News sa Baclaran, sinabi ng ilang tindera na sobrang tumal ng kanilang benta kumpara sa mga nakalipas na taon dahil umano sa online shopping. Pilit umano nilang tinatapatan ng murang bentahan online dahil kung dati pumapalo sa 20,000 ang kita nila sa isang araw, 5,000 hanggang 6,000 piso na lamang umano ngayon. Ang notebook bumaba ang presyo sa 15 hanggang 20 kada piraso. Mula 25 pesos, 180 pesos naman ang isang balot na may 10 piraso mula sa dating 200. Ang lapis at ballpen, 10 piso hanggang 15 piso o pesos kada piraso. 120 pesos naman ang 24 na piraso ng Crayola habang 45 pesos ang waluhan. Ang pambura, 15 ang bawat isa. 55 pesos naman ang pentel pen. 25 pesos ang glue o pandikit na buy one take one habang 80 pesos hanggang 150 pesos naman ang pencil case. Ang school uniform, 120 hanggang 250 pesos depende sa laki. Ang sando, 50 pesos hanggang 100 pesos, habang ang shorts at pants na pumas o napampasok ay 120 hanggang 180 pesos. Pero sabi ng mga tindera, maski ang school uniform, hindi na raw patok ngayon dahil karamihan sa mga lokal na pamahalaan may palibre na nito sa mga mag-aaral. Umakyat na sa 12 ang bilang ng kumpirmadong patay sa gumuhong gusali sa Angeles City sa Pampanga. Natagpuan ang bangkay ng biktima ilang minuto matapos ma-recover ang katawan ng ika-11 na bangkay sa patuloy na isinasagawang clearing and retrieval operation sa Barangay Balibago. Ayon sa Bureau of Fire Protection Central Luzon, naging pahirapan ang pagtanggal ng debris na ginamitan ng pry bars, sledgehammers, jackhammers at acetylene cutting equipment. Samantala, 10 sa mga na-recover na katawan mula sa guho ay kinilala na kung saan 9 ang lalaki at 1 ang babae. Sa ngayon patuloy pa rin ang search, rescue and retrieval operations sa gumuhong itinatayong gusali. Sa mundo ng volleyball, sinuspinde na ng International Volleyball Federation o FIVB ang Philippine National Volleyball Federation dahil
sa paglabag nito sa Code of Ethics. Kasunod niyan, inasahan na rin ang pagsuspinde ng Philippine Olympic Committee sa naturang pambansang samahan matapos matanggap ang opisyal na abiso mula sa International Federation. Ang mga detalye sa report ni Matchpoint, Mili Borja. Nakatakdang suspindihin ng Philippine Olympic Committee ang Philippine National Volleyball Federation o PNVF sa nalalapit nitong General Assembly sa Hunyo. Yan ay matapos isailalim sa nauna ng suspensyon ng International Volleyball Federation o FIVB ang nasabing samahan dahil sa umano'y issue sa pamamahala at mga paglabag sa FIVB Code of Ethics. Kinumpirma ni POC President Abraham Bambol Tolentino noong Sabado na natanggap na nila ang opisyal na abiso mula sa FIVB tungkol sa suspensyon ng PNVF. Ayon kay Tolentino, susunod ang POC sa pasya ng International Federation habang patuloy na isinasaalang-alang ang kapakanan ng mga atleta, ang kanilang mga programa at ang Olympic movement sa bansa. Agad na naisabisa ang suspensyon ng PNVF noong Biyernes ng gabi. Kasunod nito, nagtalaga ang FIVB ng isang ad hoc committee na pansamantalang mamamahala sa mga gawain ng PNVF. Ayon sa FIVB, kabilang sa mga agarang tungkulin ng komite ang pagtiyak sa paglahok ng mga manlalaro ng pambansang koponan sa mga paparating na international kompetisyon. Gayon din ang maayos na pagdaraos ng Women's Volleyball Nations League o VNL Stop sa Pilipinas sa pakikipag-ugnayan sa mga local organizer at iba pang kinauukulang sektor. Kapag formal nang nasuspindi ang PNVF sa ilalim ng POC, inaasahan din ang posibleng pagbabawi ng suporta ng Philippine Sports Commission sa pambansang federasyon. Magugunitang noong Biyernes din, lumabas ang mga ulat na pansamantalang itinigil ng PSC ang paglabas ng pondo para sa PNVF habang patuloy nitong minomonitor ang mga nagaganap na pangyayari kaugnay ng samahan. Samantala, sa inilabas na pahayag ng PNVF, sinabi nitong pinag-aaralan pa ng kanilang kampo ang issue at siniguro ang patuloy na pagsuporta sa mga atletang Pilipino at sa development ng volleyball sa bansa. Ang nalalapit na suspensyon ay panibagong dagok sa PNVF na pinamumunuan ni Tony Boyliao na matagal nang hinaharap ang mga batikos matapos i-anunsyo ang planong pagpili ng mga manlalaro para sa pambansang koponan sa pamamagitan ng tinaguriang Alas Draft. Bagamat hindi na ipatupad ang nasabing plano, naglabas ng mga pahayag ang ilang manlalaro ng Alas Pilipinas sa pangunguna ni dating team captain Gia de Guzman na naglarawan ng umano'y problema sa koordinasyon sa pagitan ng PNVF at ng pambansang koponan na nagdulot ng mga pangamba sa kapakanan ng mga atleta. Lumala rin ang sitwasyon ng magpasyang ilang pangunahing manlalaro ng Alas Pilipinas na kumatawan sa bansa sa 2025 Southeast Asian Games na wag munang sumali sa paparating na AVC Women's Cup na gaganapin sa Candon City, Ilocos Sur sa June 6. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito ang mga balitang dapat ninyong abangan. 2 araw na state visit ni Vietnam President To Lam sa Pilipinas, umarangkada na. Sa Showbiz Spotted, Gazini Ganados, nagtapos ang Miss Grand International or All-Stars journey sa top 5. At sa TNVS, Senator Robin Hood Padilla, bakit kaya binatikos sa kanyang interpretasyon sa terminong force majeure? Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Dumating na sa bansa si Vietnam President To Lam para sa nakadakda nitong pagpupulong kay President Ferdinand Marcos Jr. Lumagda ang 2 pinuno sa ilang mga kasunduan na nakasentro sa ilang sektor gaya ng depensa at turismo. Ang mga detalye ihahatid ni Let Narciso. Pinagtibay ng Pilipinas at Vietnam ang mas malalim na relasyon sa pagbisita sa bansa ni President To Lam. Pagdating sa Malacanang kanina, binigyan ng arrival honors ang Vietnam President. Mula sa Kalayaan Grounds ay ipinagmaneho si President To Lam ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng golf cart patungo sa Malacanang Palace. Sa bilateral meeting ng dalawang leader, kasama ang kani-kanyang mga opisyal, tinawag ni President To Lam ang Pilipinas bilang mahalagang katuwang ng Vietnam sa rehiyon at kapareho ng mga pananaw at interes, maging ng commitment tungo sa kapayapaan, katatagan, kaunlaran at rule of law. Sinang-ayunan naman ni Pangulong Marcos ang pahayag ni President To Lam at sinabing ang malakas na kalakalan sa pagitan ng Pilipinas at Vietnam ay patunay ng masiglang economic partnership ng dalawang bansa.
maging ang aktibong ugnayan anya sa sektor ng agrikultura, regional at multilateral cooperation at defense initiatives ay ilan lamang sa nagpapanatili ng maigting na pagtutulungan tungo sa pag-unlad. Lumagda ang Pilipinas at Vietnam sa ilang kasunduan kabilang ang may kinalaman sa depensa, information technology at sektor ng turismo. The Philippines looks forward to an even more robust people-to-people cooperation with Vietnam, especially through the expansion of our tourism collaboration and the deepening of our educational and cultural exchanges. Ipinagdiriwang ng dalawang bansa ang ika-50 taon ng diplomatic relations. Para sa MBC TV Network News, ito si Let Narciso ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pinabulaan na ng PNP Forensic Group ang sinasabi ni Senate President Alan Peter Cayetano na mali ang impormasyong naibibigay sa Pangulo kaugnay sa naging putukan sa Senado. Ayon sa PNP, base sa siyensya ang kanilang mga naging eksaminasyon sa mga naiwang ebidensya ng putukan. Magbabalita si Edniel Parosa. Pinanindigan ng PNP Forensic Group ang integridad ng mga nakalap itong ebidensya kaugnay ng nangyaring gun-related incident sa Senado noong Mayo 13. Ayon kay PNP-FG Director, Police Colonel Pierre Paul Carpio, nakabatay sa siyensya ang mga eksaminasyong nakompleto na ng unit. Ginawa ni Carpio ang pahayag makarang questionin na Senate President Alan Peter Cayetano ang umano'y mga maling impormasyong na ibibigay kay Pangulong Bongbong Marcos. Tinawag kasing fake o peke ni PBBM ang nangyaring putukan sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Sa amin naman, sa Forensic Group ay isang science lang kami. Kung ano yung ebidensya namin nakuha, yun po ay ipoproseso natin, idodokumento natin, at i-examinin po natin. At itong mga resulta ay parte lang po ng investigasyon. Kabilang sa mga natapos ng pag-usuri ng FGI ang ballistic, firearm identification at cross-matching, bullet trajectory, gunpowder residue, firearm serviceability at parapin examinations. Naisumite na ang resulta ng mga ito sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG na sila namang nag-refer sa Department of Justice. Para sa MBC TV Network News, ako si Edniel Parrosa, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sinuspende ng Land Transportation Office o LTO ang lisensya ng 3 bus driver na nagpositibo sa random drug testing na isinagawa ng LTO sa Metrolink Bus Terminal sa Pasay City. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao, 3 tsuper at 2 konduktor ang nagpositibo sa paggamit ng ilegal na droga mula sa kabuuang 64 na sumailalim sa pagsusuri. Kabilang sa nagpositibo sa illegal na droga ay ang driver ng bus na napatunayang nagte-text habang nagmamaneho sa EDSA at bumangga sa mga bakal na roadside barriers. Gate nila Canilao ang pagmamaneho habang nasa impluwensya ng iligal na droga ay isang seryosong banta na anumang oras ay maaaring magdulot ng peligro sa kaligtasan ng publiko. Para sa ating ulat panahon ngayong araw ng Lunes, patuloy na kumikilos papalayo ang bagyong Doming na nasa loob pa rin ng ating Philippine Area of Responsibility o PAR. Huli itong namataan sa layong 695 kilometers northeast of Itbayat, Batanes. Taglay ang lakas ng hangin na aabot sa 120 kilometers per hour at bugso na aabot sa 150 kilometers per hour habang kumikilos northward sa bilis na 20 kilometers per hour. Wala pa rin itong direktang epekto sa ating kalupaan na gayon pa man pinalalakas nito at hinahatak ang habagat o southwest monsoon. Nakakaapekto ito at magpapaulan lalo na ngayong araw sa malaking bahagi ng bansa, kabilang na ang central at southern Luzon at western section ng Visayas. Sa latest forecast track ng Pag-asa, posibleng lumabas sa ating PAR ang bagyo ngayong araw habang makakaapekto pa rin ang hanging habagat sa ating bansa hanggang sa susunod na 2 hanggang 3 araw. Usapang trivia naman tayo. Yan ang karaniwan nating naririnig sa mga tao. Tila may hate sa Monday o Lunes. Ito yung tila hindi pa nga nagsisimula ang araw mo o linggo ay nakakaramdam na ng pagod. Pero ano kayang dahilan? At ano kaya yung lagi nating naririnig na yon na may hate tuwing Mondays o Lunes? Lunes na naman.
Monday na naman, iyon. Alamin na this, ano nga ba ang siyensya sa likod ng tinatawag na Monday sickness? Ang Monday sickness o Monday blues ay ang pakiramdam na ikaw ay tila pagod, hirap bumangon, walang gana, at minsan ay masakit pa ang iyong katawan. Nararanasan natin ito tuwing gigising sa umaga sa araw ng Lunes matapos ang weekends. Karaniwan itong iniuugnay sa Sunday Scaries. Ito ang anxiety na nararanasan ng isang tao tuwing linggo ng gabi kapag naiisip na nila ang panibagong linggo na dadating. Isa sa mga rason nito ay tuwing maiisip natin ang ating routine, lalo na yung mga ayaw nating gawin sa trabaho man yan o sa paaralan. Ang mga tao daw na may Monday sickness ay mababa ang productivity sa pagpasok ng panibagong linggo. Pero mapapansin na nag-iiba ito pagdating na ng end of the week. Sila rin daw ang typical na mas masaya tuwing weekends dahil mas na-enjoy nila ang activity sa labas. Bagaman normal itong maramdaman, isang paalala na hindi ito considered na valid reason para umabsent sa workman o sa school. Sabi nga, in the end of the day, we have no choice. Para sa mga working people, kailangan nating kumayod para sa sarili at sa pamilya. At sa mga estudyante naman, kailangan pa rin magsumikap para maabot ang inyong mga pangarap. Tandaan, mas makulay ang mundo kung alam mo ang hiwaga sa pag-ikot nito. Ako po si Rovic Manuel, nagpapaalalang sa kaalaman ay walang labis, magsaliksik para siguradong alam na this. Sa mundo ng pageant, ang pambato ng Colombia ang nakasungkit ng corona bilang kauna-unahang Miss Grand International All-Stars. Habang nagtapos naman sa top 5 ang journey ng Filipina-Palestinian beauty queen na si Gazini Ganados. Naritong report ni Showbiz Angel. Bigong masungkit ni Gazini Ganados ang corona bilang Miss Grand International All-Stars. Ang pageant journey ng 30-year-old Filipina-Palestinian beauty queen nagtapos sa top 5. Ito'y matapos siyang makakuha ng total score na 6.26 kung saan 70% ay nagmula sa 8.9 na score ng mga hurado at 30% naman sa nakuha niyang 2,875 na audience votes ng final round. Sa huli, Vanessa Bulgarin, Colombia! Ang Colombian beauty queen na si Vanessa Pulgarin ang itinanghal na kauna-unahang MGI All-Stars Queen. Tila sinakyan naman ng Pinay actress na si Max Collins. Ang mga nagsabing, hindi mo kami maloloko, Max, nang magpasalamat ito sa lahat ng mga bumati dahil sa pagkakahawig niya sa nanalong beauty queen. Samantala, si Miss Ghana ang first runner-up habang second place naman ang kinatawan ng Vietnam. Maliban sa dating Miss Universe Philippines na si Gazini Ganados, ilan pa sa mga naging kinatawan ng bansa sa first ever edition ng MGI All-Stars ay sina Imelda Schweigart, Kaylin Trajano, Alexia Nunez at Fushia Ravena na nakapasok hanggang sa top 18 ng kompetisyon. Abangan sa aming pagbabalik, 31 anyos na babae sinaksak ng kanyang dating kasintahan. At sa MBC TV Sports sa mundo ng MPL, Team Liquid, pinataob ang Team Falcons na kapagtala ng historic record. Yan at marami pang iba sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, kritikal ang 16 anyos na lalaki sa Mariveles, Bataan matapos mahantong sa pananaksak ang nakaalita nitong 15 anyos na lalaki sa isang Children in Conflict with the Law o CICL. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. 16 anyos na binatilyo ang nasa Incentive Care Unit ICU ngayon matapos umanong saksakin ng isang 15 anyos na Child in Conflict with the Law, CICL sa Barangay Baseco, Mariveles, Bataan nitong nagdaan lamang Mayo 28. Ayon sa investigasyon, nagkaroon ng suntukan ang dalawa bago umano'y sinaksak ng CICL
ang biktima sa ibabang bahagi ng likod habang ito ay tumatakas kasama ang kanyang nakababatang kapatid. Agad na tumakas ang suspect matapos ang insidente. Isinugod ang biktima sa ospital at kalaunan ay inilipat sa Bataan General Hospital dahil sa matinding sugat na tinamo. Naiulat lamang sa pulis ang insidente nitong Mayo at 31 kahapon matapos humingi ng tulong ang ina ng biktima. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad habang inihanda ang kaukulang kaso at koordinasyon sa Municipal Social Welfare and Development Office, MSWDO, para sa tamang pagproseso ng insidente alinsunod sa batas para sa mga minor di edad. Para sa MBC TV Network News, RH37, Danny Kubilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nirespondihan ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Office Lawang Northern Samar ay isang 31 taong gulang na babae upang dalhin ito sa ospital matapos na magtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Ayon sa pagkukumpirma ng MDRMO Lawang, ang biktima ay mayroong sugat sa kaliwang kamay, mga gasgas sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Kinumpirma ng team ng biktima ay sinaksak ng kanyang dating kinakasama sa gitna ng kanilang away. Maliban sa emergency response team sa Lawang, kasama rin sa rumispondi doon sa lugar ang Philippine National Police Lawang at nagkaroon ng pag-iimbestiga hinggil dito. Nilapatan muna ng pangunahing lunas ang pasyente, kinuha kanyang mga vital signs at isinugod sa ospital ng Lawang. Mula sa MBC TV Network News, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nauwi sa trahedya ang di sinsanay masayang mountain climbing na isang babaeng mountain climber na taga Quezon City makaraang tangayin ito na isang malakas na hangin habang nasa tuktok na Mount Apo. Sa report mula sa Santa Cruz City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO, kinilala ang biktima na si Miss Glyza Principe, 37 years old, residente ng Quezon City. Batay sa investigasyon, nakatuntong sa isang boulder sa Mount Apo Peak ang babae nang biglang humampas ang malakas na hangin at nahulog sa bangin ng biktima na may more or less 30 meters ang lalim. At maswerteng ang binagsakan ng biktima ay sandy area at hindi mabato. Agarang rumesponde ang mga kasamahan ng biktima at binigyan siya ng paunang lunas. Maghahating gabi nakarating ang report sa mga kinaukulan sa ibaba at magmadaling araw ay dali-daling umakyat ng Search and Rescue Force o SRF, Digos Bureau of Fire Protection at Santa Cruz CDRRMO at ginamit ang pinakamadaling ruta paakyat, ang Santa Cruz Trail, at dali-dali namang naibaba ang biktima sa pinakamalapit na ruta gamit ang Digos Kapatagan Trail. Kasalukuyang nasa Digos Doctors Hospital na ang biktima at labis itong nagpapasalamat sa milagrong pagkaligtas niya sa bingit ng kamatayan. At sa tulong ng kanyang mga kasamahan at sa mabilis na aksyon ng rescue team, ang Santa Cruz CDRRMO, Digos BFP at ang Search and Rescue Force. Para sa MBC TV Network News, RH19, Jundi Makutak, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nakuha ang mahigit 2,100,000 pesos na halaga ng iligal na droga sa 19 anyos na lalaki na sa isinagawang drug by bust operation ng Bacolod City Police Office Enforcement Team sa Purok Tahong Barangay 2, lungsod ng Bacolod. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Albert C., pinuno ng City Drug Enforcement Unit ng BCPO, ang suspect kinilala lamang na si alias Dim, 19 anyos at residente ng nasabing lugar at ito ay kinokonsiderang high value individual o HBI sa dahil sa laki ng bulyom ng droga ang nakuha sa suspect. Nakuha sa kanyang posisyon ang 6 na heat shield transparent plastic sachet at 4 na not-tied transparent plastic sachet ng suspected shabu at 1,000 pesos na drug by bust money at iba pang mga drug paraphernalias. Ang na-recover na illegal na droga ang 320 grams at nagkakalaga ng 2,176,000 pesos. Sa ngayon, detinado si Dim sa Bacolod City Police Office Station 2 at maharap sa kasong paglabag ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa MBC TV Network News, ito si RH46 Rex Cantong, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Force majeure, isa na ata ang termino ito sa pinakamainit na pinagdedebatehan ngayon, hindi lang sa Senado at Kamara, kundi hanggang pati na rin sa social media. Ang usaping ito lumutang sa gitna ng biglang panukala ni Senator Rodante Marcoleta na payagang makaboto ang isang senador gamit ang teleconferencing. Amyenda na para sa minorya ay malinaw na pakikinabangan lamang ng ngayoy pugante na si Senator Bato de la Rosa. Naritong report ni Arnold Herrera. Sa halip na makakuha ng suporta, inulan ng batikos ang mga pahayag ni Senator Robin Padilla na sumisegunda sa panukalang payagan ng mga mambabatas na dumalo at makaboto sa mga sesyon ng Senado gamit ang teleconferencing. Batay sa Rule 14, Section 41 ng Senate Rules, pinapayagan lamang ang teleconferencing sa Senado kung may force majeure o mga emergency. Halimbawa nito ang digmaan, rebelyon, insureksyon, epidemya, lindol, bagyo at iba pang mga pangyayari na may tuturing na act of God, bagay na ipinaliwanag ng Korte Suprema sa isang 2020 ruling. Pagtatanong ni Senator Padilla, hindi pa raw ba may tuturing na force majeure ang nangyayaring tensyon sa Middle East? Sa isa pang post, idinahilan naman ng senador ang inaasang banta ng terorismo maging na El Nino at La Nina. Pinalaga nito ni Senator Kiko Pangilinan sabay giit na isang man-made disaster kung may tuturing ang naging barilan sa Senado at ang naging pagtakas ni Senator Bato de la Rosa. Binigyan din ni Minority Senator Rizon Tiveros na hindi naman force majeure ang mga inihalimbawa ni Senator Padilla. Matagal na yung problema ang global tension sa climate change, ngunit hindi naman ito sapat na dahilan para mapilitang mag-teleconferencing ang Senado. Hindi gaya noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic na isang global emergency. Sa isa pang hiwalay na post, nagpahayag si Padilla na hindi raw dapat hadlangan ng mandato ni De La Rosa bilang isang senador na ibinoto ng milyong-milyong Pilipino noong eleksyon. Kaya naman, hayaan na lang daw ang senador na gawin ang kanyang trabaho online. Matatanda ang naantala ang mungkahi sa Senate plenary nang mawala ng quorum makaraang mag-walkout ang minorya dahil sa umunay hindi pagsunod ng mayorya sa proseso ng deliberasyon. Gayon din sa kaduda-dudang timing ng mungkahi na inilutang ni Senator Rodante Marcoleta nang biglang magbalik si Senator De La Rosa sa Senado noong May 11. May 14 nang pumuslit si Senator Bato palabas ng Senado matapos lamang umunong makiangkas sa kotse ni Padilla. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng esports, muling nagkampiyon ang Team Liquid Philippines sa MPL Philippines Season 17 matapos talunin ang Team Falcons sa Best of 7 Final Series kagabi sa San Juan Arena. Ang mga kaganapan tinutukan ni Dustin Bayog. New season but the same champions. Tagumpay ang Team Liquid Philippines na makuha makasaysayang 3-peat titles ng Mobile Legends Professional League matapos dagitin ng Team Falcons sa digdikang Best of 7 Final Series. Power lock! Natapusin ang Team Liquid Philippines! Maitatala sa kasaysayan ng unang 3-peat sa Pinas at sa liga ng pinakamalalakas ang Team Liquid Philippines ang pinakamalakas! Umukit ng kasaysayan sa mundo ng Mobile Legends ang Team Liquid Philippines nang hindi lang madepensa ng corona, kundi siya rin kauna-unang komponente na nakapagkamit ng 3 sunod-sunod na kampyonato. Pinigilan nito ang Team Falcons Philippines nang tapusin ang serye sa Game 6 at iseli ang 4-2 kartada at maghari sa Season 17 ng MPL Philippines. Itinanghal na Finals MVP ang ex-P-laner na si Sanford Vinuya na siyang ikapat ng award na natanggap ng 19-year-old esports player. Gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng Cavaliers na sumuporta sa amin kahit na ang dami nangyari na off-season pero di kayo tumigil na supportahan kami. And sa family ko, thank you so much sa support. And maraming salamat sa inyo guys sa sobrang saya ng season na to. Naging katuwang din ng grupo ang bago nilang gold laner na si Dave Teddy Viana kung saan nakabuwaga dito ng koneksyon sa intact lineup ng Team Liquid. For me po, as a gold laner and as a rookie, parang fit po kasi talaga ako sa Team Liquid kasi parang kailangan lang din talaga nila ng makakasabay sila sa kanila. Kahit hindi masyadong explosive basta nagagawa yung tama, nagagawa ng tama yung trabaho sa gold lane. Umariba ang Team Liquid sa pagsapit ng Game 5 matapos agawin ng momentum mula sa Team Falcons. Bunsod ang ipuwersa ang 2-2 deadlock ng serye. Sobrang disappoint ako nung time na nag-Game 5 kasi
momentum na namin eh, parang feel ko na kaya na namin tapusin lahat. Mostly sa in-game talaga, in-game tsaka siguro may onting factor sa draft. At hindi nang in-extend ang Team Liquid sa decider Game 7 ng laban nang idiskaril ang takang opensiba ng Falcons. Sa likod ng upload moment ng Claude, nagamit ni Teddy bago makuha ang Lord advantage at tuloy ang tapusin ang laban. Yung bago po kasi yung last clash nun sa Torre, parang pinilit po namin like na-wipe out po namin sila tapos trinay namin i-end pero hindi po namin na-end so hinabol po nila ako tapos sumakto po nagka-wind of nature po ako nun kaya parang napunish pa namin sila tapos doon po kami nagkaroon ng opportunity na mag-lord then nung sa lord fight po may napatay po kaming dalawang hero so yun tinik chance na talaga namin para end yung game. Samantala, next assignment ng dalawang koponan ang pagrepresenta sa bansa para sa Mid-Season Cup o MSC sa Esports World Cup na gaganapin sa Paris sa darating na Hulyo. Habang sasabak din ng Team Liquid bilang pambato ng bansa sa 28 Asian Games qualifiers na gaganapin naman sa bansang Japan. Mula rito sa San Juan Arena para sa MBC TV Network News, ang ngalan ni Millie Borja. Ito si Dustin Balg ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Labis naman ang pasasalamat ng Pinoy singer na si Mati Hunyosa sa lahat ng mga sumuporta sa kanyang naging laban sa Britain's Got Talent. Ang ating kababayan itinanghal na 4th place. Balikan ang kanyang final performance sa report ni Showbiz Angel. Itinanghal na 4th place ang Pinoy singer na si Mati Hunyosa sa Season 19 ng Britain's Got Talent. Sa kanyang final performance, nagpabilib ang ating kababayan sa kanyang rendition ng Nothing Compares to You. Matapos naman ang kompetisyon, proud niya itong may representa ang Pilipinas sa global stage at i-treasure forever ang naging karanasan sa BGT. Kasabay niya, nagpasalamat si Mati na minsan ding sumali sa Idol Philippines sa lahat ng mga sumuporta sa kanyang Britain's Got Talent journey. I would never forget this time of my life and I will never forget this period of my life and I am so thankful that I have reached the people all over the world that I needed to reach, and this is just the beginning. We've got plans coming through very, very soon. Kung matatandaan, 2 beses nakatanggap ng Golden Buzzer si Mati Hunyosa. Una noong auditions, gayon din sa live semi-finals round. Sa huli, ang Hoxton Farmers Choir naman ang itinanghal na Grand Champions sa Britain's Got Talent Season 19. Para sa MBC TV Network News, ito po ang Showbiz Angel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan po ang mga balitang aming tinutukan ngayong araw ng Lunes. Bago na tayo magtapos, partner, segue ko lang to, meron ho tayong thunderstorm advisory na inilabas ang DOST Pag-asa ngayong 12:50 ng tanghali. At maraming lugar dito ang inaasahang makaapekto ang pag-ulan dyan ho sa dito, buong Mega Manila to. Lalo na dito sa Metro Manila at Cavite, gayon din sa Pampanga. Maraming lugar na ho yan, kaya asahan nyo na ho kung nandito kayo sa Mega Manila, mga pag-ulan ngayong hapon. Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Martes, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.